Genius deduction ni Lacson, namangha at nabahala sa nabasa, sa mga galaw at sa utak ni Pangulong Bongbong Marcos. May banta ba sa kanyang buhay? Former President Rodrigo Duterte jokes about killing senators to make more vacancies for the senatorial candidates he is endorsing. During the PDP Laban Senatorial Proclamation Rally on Thursday, February 13, Duterte says in jest that killing senators will make room for his bets. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas! Sa mundo ng politika, may mga bagay na hindi basta-basta sinasabi ng walang dahilan. Pero paano kung ang isang simpleng kampanya ay naglalaman pala ng isang malalim at madilim na sikreto? May isang matalinong politiko na sanay sa pagbabasa ng senyales, isang veterano sa larangan ng investigasyon, walang iba kundi si Ping Lacson. At ngayong eleksyon, isang teorya ang kanyang ibinulgar, isang teoryang maaaring magpabago sa pananaw mo sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Noong una, ang bansang ito ay nasanay sa presensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte bilang dating magkakampi. Pero biglang may hindi pangkaraniwang nangyari. Habang lumalapit ang eleksyon, tila lumalambot ang tono ni Marcos sa mga dating kritiko pero bumagsik laban kay Duterte. Ang mismong taong tumulong sa kanyang pag-upo sa Malacanang. Ang tanong, bakit? Pwedeng sabihin ng iba na politika lang ito, isang estratehiya upang humatak ng boto. Pero bakit ganito ka-personal ang atake? Dito pumapasok ang genius deduction ni Lacson. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon at tayo magpatuloy. Sabi niya, hindi ito basta campaign speech. May isang mas malalim na dahilan kung bakit biglang nag-alab ang Pangulo sa kanyang mga pahayag. Mapapansin kasi na pumunta mismo ang mga kaalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ng kanyang mga senatorial bet sa Davao. At pagkatapos binanggit niya ang mga maanghang na salita laban sa kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman, sabi ni Lacson, mahilig akong mag-analyze. I'd like to stretch my imagination even further. Alam nyo yung Pangulo may access sa lahat ng impormasyon. So I'd like to think mayroong pinanggagalingan ang kanyang passion doon sa kanyang speech, ika pa ni Lacson. Pero anong klase ng impormasyon kaya ang natanggap ni Marcos na biglang nagpabago ng kanyang tono laban kay Duterte? May isang posibilidad na mas matindi pa sa politika, isang banta, isang seryosong panganib. Medyo extreme ito ha, dagdag pa ni Lacson. Baka naman mayroong seryosong security threat, hindi lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. At sa puntong ito, nagsisimula ng magkaroon ng hugis ang palaisipan. Noong una, parang imposible, pero kung babalikan natin ang naging pahayag ni Sara Duterte, ang mismong Vice Presidente, tila hindi na ito malayo sa katotohanan. Dagdag mo pa rito ang mga sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang papatayin ang mga senador
na para sa iba ay ito lamang ay isang pabiro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero tila may nabubuong mga bagay na hindi natin nakikita. Katulad na lamang kay VP Sara Duterte na diretsyo niya ang binalaan ang Pangulo. Hindi lang siya, kundi pati si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang pinsang si Speaker Martin Romualdez. Isang bantang sineryoso ng gobyerno dahil umabot pa ito sa Department of Justice bilang kasong grave threat at inciting to sedition. Kung tutusin, kung ang mismong Vice Presidente ng bansa ay nagbitiw ng ganitong pahayag, anong klaseng impormasyon pa kaya ang hawak ng Pangulo na hindi na natin alam? May mas malaki pa bang panganib sa likod nito? Hindi natin alam, pero kung may isang bagay na sigurado, ito iyon. Sa politika, walang nagaganap ng walang dahilan, at kung si Lacson ang tatanungin, hindi malayong may isang mas malalim na laro na nagaganap sa likod ng mga eksenang ito, isang larong hindi pa natin lubusang nakikita. Isa pang bagay na hindi may tatago ni Lacson, bumilib siya sa tapang at talino ni Pangulong Marcos Jr. Sa gitna ng mga banta at intriga na natiling matatag ang Pangulo sa kabila ng lahat at tila may hinahandang hakbang si Pangulong Marcos na maaring magpabago ng takbo ng laban. Ano sa tingin mo, kaibigan? May alam ba si Pangulong Marcos na hindi pa natin natutuklasan? Isa bang pagtataksil, babala o isang panibagong yugto ng tunggalian? Ano man ang sagot, isang bagay ang malinaw: kapag may usok, may apoy. Have mercy, O God. 1:16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa mundong ito ay haharap kayo ng maraming pagsubok. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mundo. Sa gitna ng gulong at intriga sa politika, madalas nating makita ang mundo bilang isang lugar ng kaguluhan, takot at pagtataksil. Subalit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa 1:16 verse 33, bagamat haharap tayo sa mga pagsubok, siya ang ating katiyakan at tagumpay. Ang ating Panginoong Jesus ay dumaan sa paninirang puri, pagtataksil at maging sa pag-uusig ng mga nasa kapangyarihan. Ngunit hindi siya natakot dahil alam niya na nasa ilalim ng kontrol ang ating Panginoong Diyos, ang Ama niya at Ama natin nasa langit. Gayon din bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawag na manalig sa Kanya sa gitna ng takot at panganib. Sa politika man o sa personal na buhay, hindi tao ang may huling salita, kundi ang ating Panginoong Diyos. Maaring may pagtataksil, banta at kaguluhan, ngunit ang tunay na leader ay hindi natitinag dahil alam niyang ang ating Panginoong Diyos ang may hawak ng lahat. Ang tanong, kaibigan, ay sino ang pinagkakatiwalaan natin sa gitna ng takot? Ang sarili ba, ang kapangyarihan ng tao, o ang ating Panginoong Jesus? Hinaharap ba natin ang mga pagsubok ng may kapayapaan sa ating puso gaya ng iniutos ng ating Panginoong Jesucristo? Sa halip na mabahala sa mga pangyayari, paano natin may papakita ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Ano man ang mangyari, kaibigan, tandaan natin, ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa politika, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. At ang tunay na tagumpay ay hindi makikita sa mundo, kundi sa Kanya lamang. Ang huling salita ay laging sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, at Siya ay nanalo na. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan sa mundo, Ikaw ang aming kapayapaan. Hindi kami matatakot sa mga banta, sa taksil ng mga kaibigan o sa mga pagsubok sa buhay, sapagkat Ikaw po o aming Panginoong Diyos ang nakapagtagumpay sa mundo. Tulungan niyo po kaming manatili sa iyong presensya at ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa iyong banal na kamay. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at patuloy kaming patnubayan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.